Kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya. Muli po nagbabalik ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God para po sa muling paghahayag ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga hiwaga at alinhaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Sa lahat po ng mga taong patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng pastor, maraming salamat po sa inyong lahat. Especially yung mga scientists na nagmamarunong. Well, kaya nga sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo babatiin na magandang umaga dahil wala pa talaga magandang umaga. Ang magbibigay ng magandang umaga ang Diyos lang at wala nang iba. So, ang payo ng Diyos sa sangkatauhan, lalong-lalo na sa mga scientists na nagmamarunong, na nagtutuklas ng solusyon para mapigilan yung tinatawag ninyong global warming, yung problema yun na global warming, at saka yung climate change na sinasabi nyo, Diyos ang may hawak yan. Tama. At ang solusyon nasa lahat kay Kristo. Dahil yung sinabi yung problema, dala-dala ng 4 na arkanghel na prinsipe na sinasabi ng Biblia. Alright, sige basahin yung Apocalypse chapter 7. Unawain nyo ito Kaya nga sinabi sa inyo, kung di nyo maintindihan, magtanong kayo. Apokalipsis Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 3. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang... Sino itong nagsasalita? Isang propeta ng Diyos na ang pangalan ay Juan Evangelista. At nakita niya ang mangyayari sa buong daigdig. Mangyayari. Kaya ang nakita niya, ito, sibasin mo na. At nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa. 4 na sulok ng lupa. Ang ibig sabihin, hawak nila ang buong daigdig. Itong 4 na anghel na pumipigil ng hangin. Ano ibig sabihin yung hangin? Sabi niyo sa hangin? Oxygen. Kaya nga nangamatay ng isda sa dagat. So, sino may kagawa nito? Ang Diyos mismo. Pinagkalooban niya itong 4 na prinsipe na pumatay. Pinagkalooban ng karapatang pumatay. Yan ang ibig sabihin, puminsala, pumuksa, at manglipol. At ang pangalan niya ay 4 ay Franklin, Socrates, mga sakit. Yung mga sakit na yan, at yung mga problema na yan sa science na sinasabi nyo, yan ang problema ng mga scientists na tinutuplas ngayon. At hindi naman nyo alam kung kanino kayo makiusap. Alright. Kamu kayo anghel na umakyat sa sikat ng araw, nakikiusap na huwag ipahamak ang lupa at ang dagat man hanggang sa matatakan ang mga lingkod ng ating Diyos. Yung pangatlo, yung tinatawag na bagyo. Kanina, banggit nyo, Udit. Norway. Ang pangalan niya ay Norway. Okay? Sila ang binigyan ng Diyos ng karapatan na pumatay sa buong sangkatauhan
Yung mga tornado na yan, mga ipo-ipo. Oh, yan itong Norway, ay dolare. Yan ang lindol na nagaganap ngayon sa buong daigdig. Saan nang gagaling ang lindol? At bulkan. Hindi ba galing sa lupa? Yan ang bibigay ng init sa buong sangkatawan, yung bulkan na nasalim ng lupa, na ang sanga niya ay nasa lahat ng sakop ng daigdig, galing lahat sa sentro ng lupa, na hawak ni Dolare, at yan ay likha lahat ng Diyos sa pamamagitan ng ating inang lupa, na isang Diyosa ng kalawakan na sinasabi nila. Pero ang Diyos na sa langit na lumikha ng lahat ay ang kanyang kasama. Kaya sila lahat ay magkasundo upang puksain ang mga taong makasalanan. Pero yung natatakot sa Diyos, sabi ng Biblia, hahaba pa ang kanilang buhay. So ngayon, pag-aralin nyo mabuti itong sinabi ko, dahil Diyos ang may gawa itong sinasabi nyo, climate change, global warming, siya ang may gawa lahat yan. Okay, narinig ko kanina na sinabi nyo, pinakita ba ninyo na ang araw ay lumapit sa lupa? Bakit? Dahil panahon talaga ang paglapit niya sa araw dahil umiikot sila sa ilalim ng araw. Okay na. Ay kung malayo ka sa araw, wala ka malamig solar energy. ang panahon. Kung malayo ka ang araw, kung nasa ilalim ka ng lupa, dahil ang lupa ay bilog, ang daigdig ay bilog, kahit na ikaw ay nakatayo, nakatumba, feeling mo, pakiramdam mo ay ikaw ay nakatayo sa pamamagitan ng kontrol ng kapangyarihan ng Diyos. Kita niya? So, lahat na ito ay gawa ng Diyos. Kahit nakasirko ka, ang feeling mo ay nakatayo ka pa rin. O, get nyo? Dahil umiikot lang ang daigdig. 165 years. 360 days. 165 days. 365 days. 365 days. Bawat taon. At taon-taon, lumalapit siya sa araw. Dahil nasa taas siya. Get nyo? At ang pag-ikot niya sa access niya na sinasabi, ang daigdig ay 30 days. Bawat 30 days, umiikot yan. At umiikot din sa buong mundo. At nakagitna yung araw. O gusto nyo? So, pag nalapit na yung planetang Earth sa araw, doon natin maramdaman ang pagbabago ng panahon. Dahil iba naramdaman nyo, maliban lang yung araw, yung bulkan nasa ilalim ng lupa, yan, umiinit din dahil mainit ang araw at mainit ang lupa. Maapektuhan yung bulkan sa ilalim ng lupa. Get nyo? So, mag-init siya at mga puputok ang bulkan. Alright. O, yan ang sensya espiritu. Science. Tawagin. Kaya kung akala nyo, yung mga scientists yun na yan, ay marunong talaga. Bubuhan lang yan sa Diyos. Yung tinutuklas nila na solusyon. Kasi nakasulat sa Biblia. Sa Korinto 1:19. Basahin nyo. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Ano ibig sabihin? Walang kabuluhan yung mga scientists na yan. O, get nyo. Ay kami scientists din. Tinuklas namin ang lahat ng bagay. At kausap-usap namin ang mga dioses ng planetas. At yan ang natuklasan namin para hiyag namin sa inyo ngayon ang solusyon
Dahil ganito talaga mangyayari. Dahil nagganap na plano ang ganyan mangyayari. Sa habang panahon, tandaan nyo huwag nyo pagbibintangan yung mga sinusunog na bagay. Ang usok, huwag nyo pagbibintangan yan. Dahil yan ay kasali sa tinatawag na ano yung sinasabi ninyo, yung magbibigay ng hininga, oxygen. Okay. Lahat ng usok, gasolina, yan ay marireforma na maging pakinabang sa mga tao. Kaya huwag nyo pagbibintangan yung gasolina, usok ng pabrika, o anumang klase. Dahil talaga yan ay naganap ng Diyos at yan na mangyayari. Kaya lang, yung iba nga, sabi nila nakaka-epekto. Pero ang Diyos ang hahawak yang kaligtasan ng lahat ng tao. Anong bagay man na pumasok sa kanyang katawan, anuman, usok man na gasolina, usok ng mga punong kahoy, walang makapekto sa Diyos. Dahil yan ang plano ng Diyos. Kung pailalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos, yan ang solusyon. Anumang salot o anumang problema nyo, hindi makakapinsala sa inyo. Yun ang nakalagay doon sa awit 90. Kaya basahin mo. Nandun nata sa 12. Diretso. Awit 99:1. 90. 91. Sapagkat siya magbibilin sa kanya mga anghel tungkol sa iyo. Yun. Oo. Awit 91, talatang 11. Suggest mo na. Walang kasamaang mangyayari sa iyo. Yun, Kita na. Ano man na malanghap mo, ano man na mahitid mo, maging lason man sa akala nyo, pero yung mga lason na yan na usok ay nagpapabunga ng mga halaman. Tandaan nyo magpapabunga sa mga halaman. May tutulong sa ating buhay yan, pero minamasama ninyo. Hindi lalong mapinsala mundo kung wala yan. Dahil yan ay nilikha ng Diyos lahat na mangyayari. At mangyayari, ang gagawin lang natin ay hanapin natin ang Diyos. Sige. Ulit po natin sa 9 muna tayo. Sige, basahin. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan ng iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya magbibilin sa kanya mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Yan ang plenano ng Diyos. Dahil ang Diyos, inisip lang niya ang daigdig ay sa pamagitan ng kanyang karunungan. Sa kanyang karunungan, inisip lang niya, nalikha lahat dito mga planeta nito, na siya ang nagbibigay tulong sa atin. Tandaan nyo Alright. Nawala ko lang kasi yung listahan ko Pero yung namemorya ko, siya ang sasabihin ko sa inyo. Alright. Ano ang naitutulong ng haring araw? Unahin natin. Solar energy. Hindi nakatulong. Mayroon bang heat energy dyan? Meron. Yan ang tinatawag nyo na global warming. Solar energy. Nakakatulong pala sa tao yung solar energy. Bakit? Hindi ba kung may sakit kayo, may nakatawan nyo, magbibilad kayo? Ang tawag dyan ay ano yon? Yung solar energy pa rin. Solar energy pa rin yun. Pero may pangalan na iba. Nakalimutan ko na rin. Para uminit ang katawan ng tao, lalo kung makaramdam siya ng lamig. Kaya kailangan din ng solar energy. Dulot ng planetang araw.
Ano nyo So, nung lalagin niya ang tao, nag-donate ang mga planeta para mabuo ng katawan ng tao. Kaya, ano binigay ni Haring Jupiter? Planetang Jupiter. Yung puso ninyo. Kaya yung puso ninyo may sakit. Nagkakasakit. Dahil sa anong bagay? Walang proteksyon na tinanggap nyo sa Diyos. Okay na niya. Walang proteksyon na tinatanggap nyo sa mga arkangeles. Anong binibigay ni Madam Venus? Hindi ba yung bituka ninyo? Bakit may nagkakasakit bituka? Dahil sa sinasabi ninyong pagkain na sobra, magkakasakit bituka. Sa madaling Pag-inom na sobra. paglapastangan sa katawang lupa. Talaga So ngayon, ano sinabi ng Biblia? I-submit ninyo ang sarili nyo sa Diyos. Kita na. At huwag kayong masiayon sa sanlibutan ito. Pag magsiayon kayo sa sanlibutan ito, ng takbo ng panahon, kagaya ng ginagawa ng mga scientist, makasanlibutan ng pag-iisip yan. So, sino dapat dating sang-ayunan? Si Jesus, na binigyan niya ng karapatan na magligtas ng tao. Ito mag-scientist, nakapagliligtas ba sila ng tao? Marami na pinormula yan Pero hindi pa rin nakabuti sa tao. So, sino ang spiritual scientist? Walang iba kundi si Jesucristo. Kaya alam niya ang pangyayari at mangyayari noong pang panahon niya hanggang sa kapanahonan natin. Na kung pasakop tayo sa Kanya, walang mapahamak. Hindi ba ganoon? Dahil siya ang pinakamarunong na tao sa buong mundo. Pati mga scientist, maluluma sa kanyang karunungan. Dahil ang karunungan ng Diyos ay naibigay na sa kanya. Kaya yun din na binibigay sa atin. Kaya lang, yung karunungan nyo, ginagamit nyo sa material na pagtuklas ng mga formula para mapigil yung sinasabi nyong climate change na problema nyo ngayon. Sino makakapigil yan? Walang iba kundi ang Diyos at si Jesucristo. Alright. Ang gawain lang natin, yun narinig ko na sinabi ng mga announcer ninyo na magbalik loob na kayo sa Diyos dahil Diyos lang ang makagawa ng inyong mga makalulutas sa inyong lahat ng problema. Gets nyo? Ngayon, narinig ko din na lumalapit ang araw sa lupa. At yan, nagbibigay ngayon ng init, high temperature na sinasabi nyo. Alright. Kasama yung bulkan sa ilang lupa. Pag lumapit sa araw yung lupa, pati yung bulkan iinit din. Tandaan nyo. Kaya lang, ang magpapabago sa klima, walang iba kundi ang mga arkanghel na tinubo ng Diyos. Doktor ng kalangitan, si Rafael Arkanghel at ang kanyang armada. Dahil bawat arkanghel ay mayroong batalyon, laksa-laksang kasama na sila magbibigay na solusyon sa inyong mga problema. Doktor yan ng kalangitan. Ano nyo So, ito naman si anong pangalan? Rafael Dolaray. Si Dolaray. Dolaray ba yun? Hindi. Yan Yung nagbibigay ng kayabanan sa buong tao-tauhan. Ay, si Barakel. Okay. Si Barakel ang arkanghel naman. Nagbibigay nga ng kayamanan sa inyo. Pero ginagamit nyo sa hindi wastong pamamaraan. Alright. Ginawa nyo, kayo ay marunong
Samantalang pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina sa libutan Upang maging mayaman. o huwag maging mayaman sa panampalataya. Pinaliwala nyo yung kalikasan. Dahil yan ang nilagay ng Diyos, ang kalikasan. Kahit na damo-damo lang, herbal lang, ay solusyon na yan sa inyong mga problema. Pero binabaliwala nyo at gumagawa kayo ng tinatawag na pharmaceutica na naglikha kayo ng mga kung ano-anong pangalan na sinatawag nyo dyan, Omicron, Petron, kung ano-anong ton na yan, walang kabuluhan yan. Tandaan nyo, basta ang Diyos ang magbibigay ng biyaya para masolusyonan ang lahat ninyong suliranin. So, ang gawin ninyo ngayon, hanapin lang ninyo ang Diyos dahil yan ang biling niya kay Propeta yung isa, Amos, Amos 5:4. Amos Kapitulo 5, talatang 4. Dahil yan ang solusyon sa inyong mga problema. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambayan Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Kasi, ano magawa yung mga formula niyo, mga ginagawa niyo, mga scientist, na paraan ng pagtuklas ng solusyon sa inyong mga problema. Diyos ang magbibigay na solusyon, tandaan nyo. Kaya nga sabi niya, hanapin nyo ako at kayo'y mga bubuhay. Ang tanong, hinanap ba ninyo ang Diyos? Hindi. So, wala solusyon. Ang Diyos ang solusyon. Pag nakita niyo siya, mawalan kayo ng mga problema. Yon ang kanyang pangako. O, basahin sa Levitico 26:6. Kung hindi nyo malabag ang kalooban ng Diyos, tatanggapin nyo ang mga pangakong ito na ipinangako niya sa sangkatawanan. Basahin na. Pagpapala sa pagsunod ay pinangako. O, yun lang pamagat naintindihan ninyo. Mayroon tayong papalain pag sumunod tayo sa protocol na sinasabi nyo. Pabaraan ng pagsunod sa batas at paluntunan ng Diyos. Mayroon tayong papalain. O sa 6 na. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. At maiga kayo at walang katatakutan O kayo. ano katatakutan ninyo sa global change, global warning na yan sinasabi nyo? Natatakot na kayo? Takot na raw sila at lulubog daw yung daigdig. Talagang binantaan na yan. Kung paano ginawa niya ng panahon ni Noe, ganun din ang gagawin niya sa ating kapanahonan kung hindi kayo sumunod. Dahil nung panahon ni Noe, si Propeta Noe, sinasabi na galit ng Diyos. So, sumakay na kayo sa aking daog dahil lulubugin niya ang buong daigdig. May naiwala ba? Wala. Ganyan din kayo ngayon. Walang paniwala kayo sa mga sinasabi ng Diyos. Kaya maulit yan. Naulit sana nung panahon ni Kristo. Pero si Kristo Jesus ay namagitan na huwag patayin ng mga tao. Bakit? Dahil marami siyang kamag-anak, marami siyang kapatid, marami siyang ina, marami siyang ama. Hindi niya alam kung saan naroon yung iba. Mga anak niya, mga pamangkin niya, mga pinsan niya, marami na. Kaya yun ang naalala niya kung gunawin ulit ng Diyos sa mundo. Paano yung mga kamag-anak niya? Okay na. So, malawak ang isip ni Kristo. Hindi kamukha ninyo. Makitid ang pag-isip. Kaya tama sinasabi ni Pablo na ang karunungan ng tao ay kabangmangan lang sa Diyos. Tandaan nyo basahin sa Korinto. Kaya yung karunungan nyo mga scientist, kamangmangan lang sa Diyos yan. Pero kung pasako kayo sa Diyos, Diyos na ang gagawa ng inyong kaligtasan. Basta pasako kayo sa ilalim ng kanyang pakpak.
Kaya ang simbolo niya ay kalapate. Pailalim kayo sa pakpak ng kalapate at lulukuban niya kayo. Ano man problema nyo ay matakasan ninyo kung nasa ilalim kayo ng kanyang pakpak. Wala ka naman kayo sa kalalim ng kanyang pakpak Malaya kayong gumagawa ng inyong sariling karunungan dahil ang karunungan nyo pang material lang. Kaya ang sinasabi ng Biblia, magbago na kayo ng espiritu na yung pag-iisip. Okay. Ito po ang sinasabi naman ni Propeta Isaias, Kapitulo 1, talatang 16 hanggang 17. Sige, basahin. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa. Yan ang mga solusyon. Pinauna na niya sa pamagitan ng mga propeta hanggang kay Kristo. Yung solusyon na yan ng problema nyo ay lulutasin nila. Kita na. Basta maglikat kayo ng paggawa ng masama. Kagaya na sinabi niya doon sa bibig ni Isaias. Kung kakain kayo ng masunurin kayo, kakain kayo ng buti ng lupain. Di ba ganoon? Kaya maglikat kayo ng gagawa ng katarantaduhan. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ng kahatulan. Inyong saklolohan ng napipigati. Inyong hatulan ang ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Ibig sabihin, ipagtanggol ninyo ang mga babaeng bao. Ano ibig sabihin? Yung mga taong walang Diyos, ipagtanggol ninyo. Huwag nyo silang papatayin. Iligtas nyo sila para kayo ay qualified na malagay sa kanan ng Diyos dahil papatayin niya lahat ng yung tinatawag na disobedience. Papatayin niya lahat yan at ilalaglag niya sa impyerno. Kaya ito ang itinuro ng Kristo at ang kanyang mga apostol ay matuwid at ang turo ng mga propeta ay matuwid. Pero binabaliwala niyo ang propeta, pinagpapatayin niyo ang propeta, pero hindi nyo alam na may lilitaw pa rin propeta. Tandaan nyo dahil yan ang sinabi ng Diyos, sa mga batong ito ay maglilikha pa rin ako ng mga propeta. Ito po yung sinabi naman ni Propeta Moises. Tunay, Gawa Kapitulo 3, talatang 22 hanggang 23. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitay niya at mangyayari ng bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Ay nakalinya kayong mamatay kung di nyo maniwalaan itong propeta na ito na isinugo ng Diyos gaya ni Moises. Okay na. Ngayon, sino yung propeta niyan? Hindi ba si Jesus? Hanapin nyo kung saan naroon na Jesus. Dahil yan ang hiniling niya sa Diyos. Ama, ibig ko yung mga taong binigay mo sa akin, kung saan ako naroon, ay dumuon silang kasama ko. So, hanapin nyo si Kristo. Dahil yan ang namamagitan para sa ating kaligtasan. Siya yung anghel na umakyat sa sisinganan na araw na pinipigil yung apat na anghel na pinagkalooban ng Diyos na pumatay. Gets nyo? Ano sabi niya? Huwag niyong ipahamak ang lupa o mga pulong kahoy hanggang sa amin matatakan ang lingkod ng ating Diyos. Ngayon, may tatak ba kayo sa noo? Tatak Kristiyano? Tatak Kristo? Mayroon ba kayo niyan? O tatak demonyo? Yun po ba yung tatak na tinatatak ng mga pari, yung uling nilalagay na pakro sa noo? Walang kabuluhan yan. Yun daw ang tatak nila eh. Minaterial nyo yung spiritual. Kaya ganyan ang katanganin nyo, kaya Diyos nagagalit eh. Ipuit ng kawali yung dahil uling. matitigas ang ulo nyo. Lalakad kayo sa sarili nyong paraan na pinakikilala nyo mga tao, hindi nyo alam na binubulan nyo mga tao sa sarili nyo pamamaraan. Kamukha yung scientist na yan, nagugulan na dahil gumagawa sila ng sariling pamamaraan. At yung pamamaraan ng Diyos, binaliwala ninyo na siyang si Jesus, na sino man sumampalatay sa kanya, hindi mapahamak, hindi ba ganon?
kundi magkaroon ng buhay ng walagan. Kaya sinabi ni Jesus, aliw kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Kayo lahat na nabibigatan lubha. Sabi niya, sila, basahin mo. At kayo'y aking papagbayin. Ito muna po yung sinabi nyo kanina, yung Juan Kapitulo 5, talatang 24 hanggang 25. Sige. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. O see? Natatakot na kayo sa kamatayan? Na hindi nyo alam na yan ay pasya ng Diyos na kayo lahat ay lilipulin? Pero sabi niya, kayong natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw na may katuwiran, na may kagalingan sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Hindi ba ganoon? Ito po yung sabi naman niya sa Mateo Kapitulo 11, talatang 28 hanggang 29. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. O, gets nyo na? Yan ang special umar ni Jesucristo. Makipag-aral ka sa Kanya. Ngayon, wala na siya, patay na siya. Isa na siyang espiritu. Hanapin nyo ang kanyang espiritu kung saan siya naroon. Noong kanyang panahon, nasa Jerusalem siya. Wala na siya sa Jerusalem dahil itinakwil nila siya doon. Wala na rin sa Israel. Wala na rin sa Israel. Nandito na siya. Nasaan siya ngayon? Hinanapan niyo siya? Kung mahanap niyo siya kung saan siya naroon, nandyan ang solusyon ng lahat yung problema. O gets nyo? So hanapin niyo siya. Sinasabi namin, nandito na sa Pilipinas. Pero yung ibang nagtuturo, hihintayin daw nila yung pagdating ng Panginoon. Matagal nang nakarating. Noong panahon pa ng kanyang mga apostol, nakarating na. At sinabi niya sa kanila, hindi ko kayo iiwan. So, ang ating pag-asa ngayon, sa inyong mga problema, si Jesus ang solusyon. Hindi po ba ito yung nangyayari ngayon sa panahon natin na isang tambak na dilubyo yung nangyayari? Kaya nga. Dito po sa Isaiah 13, Kapitulo 13, talatang 9. Narito ang karawan ng Panginoon ay dumarating mabagsik na may puot at mabangis na galit. Talaga? Upang gawing kagibaan ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanang niyaon. O see? Kung hindi nyo pasanin ng kanyang cross, ano yung cross? Yung sinasabi niya? Tungkulin. Pasanin nyo ang kanyang tungkulin at sumunod ko kayo sa kanyang batas at palatuntunan. At yan ang maging solusyon sa lahat nyong suliranin. Gets nyo? Kung hindi nyo maintindihan yan, ingot pa rin kayo. Alright? So, hanapin nyo na si Kristo. Yan ang solusyon sa lahat ng problema nyo para magpahinga kayo sa inyong pag-iisip ng paraan na ang makapagbibigay na solusyon. Problema yun. Bibigyan po ninyo ng reward. Anong reward? Baka may lilitaw na naman na Judas. Sabi niya, makapagbigay ng solusyon. Yung pala wala. So, hanapin nyo ang Diyos. Yan ang solusyon. Kilala. Kung saan sa daroon, yung Ama at Anak at ang Espiritu Santo, andun ang solusyon. Dahil ilalagay niya sa Sion. Sinabi niya, di ba? Okay, basahin. Doon sa Pedro 2:5. Unang Pedro 2:5. Unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 5. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasi ano ihandog ninyo?
Hiandig ninyo ang katawan ninyo para maglingkod na sa Diyos. Para balutas na ang problema ninyo. Pasanin nyo ang krus ni Kristo. Ito po sabi ng Apostol San Pablo, Roma 12. Sige. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. O yan ay handog nyo. Banalin nyo ang sarili nyo para sa miyong hain, para malutas na ang inyong masuliranin. Okay na. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Alright, nagbago na ba ang inyong pag-iisip? Yan ang sinasabi niyong renewal. Born again. Born again. Nagbago na ba kayo talaga? Siya sa atin nyo, sarili nyo. Kung nakatupad kayo, hindi. Kung hindi, dito pa rin ninyo. Kung nakatupad na kayo naman, ipagpatuloy ninyo. Dahil yan ang kaaya na pagsamba. Okay siya? So, marami pa ako sasabihin. Nandun pa sa Roma na kailangan magbago na kayo ng lakad ng iyong buhay. Yung balik natin doon sa Jeremias. Ano sabi? O Isaias, maglikad kayo ng paggawa ng masama. Matuto kayong magsigawa ng mabuti. Dahil yan ang samyong mabango hain sa Diyos. Pero kung gumagawa ko ng garapal, katarantuan, kademonyoan, mabahong ahin yan. Hindi niya lalanghapin. Tandaan nyo, baka babayin siya. Atsing! Paano mabaho? O, na, ang mabango, kagaya yung display nyo sa katawan nyo ng pabango. Ang bango. Ganyan. O, so, kung matuwid ang ginagawa nyo, mabagong samyo, nahain sa Diyos yan. Pero yung kasinungalingan, pamanamkam ng pag-aanan ng kapwa, at mapaglingkod kayo sa kayamanan, ang hangad nyo'y pagyaman, walang kwenta lahat yan nahain sa Diyos. Tandaan nyo. So, baguhin nyo ang takbo ng iyong buhay para kayo tatanggapin ng Diyos ang iyong panalangin. Dahil ang Diyos ay pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matutuwid. Pero ang panalangin ng mga kasalanan, baliwala na dyan. Tandaan nyo. Kahit nakahaba-habaan yung mga panalangin, walang kwenta yan. Kahit na may silang panalangin, basta tapat kayo, pakikinggan kayo ng Diyos. Amen? Kaya yan ang dapat natin gawin. Yan ang solusyon sa inyong mga problema. Ang Diyos ang lulutas lahat yan. Dahil sabi niya, magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, matutulog kayo at walang kataturan kayo dahil aking papawin ang lahat ng problema niyo. O, kita na. O, sino magalit? Si Mayor ba? Ang Presidente ba? Mga senador ba? Congressman ba? Na sila ang sinasamba ninyo? Sila ang pinaniwala nyo? Mahigit sa Diyos? Ang mga tao na yan, Diyos ba sila? Mabuti ba si Kristo? Tao lang yan. Tandaan nyo ha. Pero yan ang binigyan ng Diyos ng kaluwalhatian. Tandaan nyo. Tao lang yan. Pero siya ang magbibigay din ng solusyon sa lahat ninyong mga problema. Ngayon, hindi na tao ngayon dahil siya ay nakapasa sa pagka-Diyos. Dahil sabi ng Biblia, tularan nyo ang Diyos. Natularan ba din nyo ang Diyos? Kung di ang demonyo ang tinutularan nyo, mandurugas, bandarambo, magnanakaw, masinungaling, magkakatha ng kasinungalingan, yan ang demonyo. Lisanin na yun. Dahil yun, sabi ni Pablo, Roma 8:4, sipasahin. Roma Kapitulo 8, talatang 4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na magsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa kautusan. Ayon sa Espiritu. Ayon sa Espiritu. Kitoy.
Ulitin ko po, Roma Kapitulo 8, talatang 4, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin. O see, para matupad, tuparin ninyo. Yan, pinapatupad talaga yan. Dahil yan ang tungkulin ng bawat tao. Nandun sa Kawikaan o Ecclesiastes 12:13. Tungkulin ng tao yan na sumunod sa patakaran ng Diyos para ang Diyos naman ay hindi na magagalit at papawin niya lahat ng mga problema niyo. Siya lang ang lulutas. Kaya yung problema niyo, Diyos ang lulutas lahat yan. Niyo? Kaya Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. o bakit yung tungkulin sa gobyerno, sinusunod niyo? Yung tungkulin sa Diyos, hindi masunod? Mga engot kayo talaga. Kung sinusunod niyo ang gobyerno, sundin niyo lalo-lalo ang Diyos. Dahil ang gobyerno, likha lang ng Diyos yan. Pero ang gobyerno ba, sumusunod sa wasto? Hindi. Sang katauhan mismo, sinabi niya, wala. Walang nagbago. Wala kahit na isa. Nung una pang panahon, hanggang ngayon, walang nagbago. Siya pa rin yung prinsipyo nyo na material na pag-isip na yan ay kaaway ng Diyos. At ang material na pag-isip ay kamatayan. Situloy mo sa Roma Ito po 8. kasi sinabi ng Apostol San Pablo sa Roma Kapitulo 1, talatang 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. O yan, naglilingkod kayo sa gobyerno, takot kayo sa gobyerno, pero hindi kayo takot sa Diyos. Mga inutil. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhatin lang tulad sa Diyos, O, see? ni pisat pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. O yan ang nangyayari sa inyo. Hindi nga kayo nagbago talaga. Naniniwala kayo sa hari, pero hindi kayo naniniwala sa hari ng mga hari. Mga inutil. May mga hari nga, pero may hari na mga hari. Sino yung hari ng mga hari? Hindi ba si Jesucristo? Tao rin yan, pero hari ng mga hari. Dahil siya binigyan ng Diyos ng kaluwalhatian. Ano ibig sabihin yung kaluwalhatian? Yung kapangyarihan ng Diyos ay binigay niya sa kanya. Ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanya. Kaya dapat natin siyang sambahin. Kung saan naroon ang kanyang espiritu, dumuon kayo. Dahil yan ang hiniling niya sa Ama. Dahil yan ang solusyon sa lahat ng inyong mga problema. Gets nyo? Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayo mabibigat ng problema at kayo aking papagpahingain. Pasanin nyo ang aking pamatok at mag-alak kayo sa akin. O, saan kayo nag-aral? Sa mga professor ng universidad. Naituro ba nila kagaya ng tinuturo ko sa inyo? Kagaya ng tinuro ni Kristo? Ang sabi po ng Panginoon, ang karunungan ng tao ay kamangmangan lang sa Diyos. Yun na nga sinasabi ni Pablo sa 1:19 ng Korinto. Kamangmangan lang yung karunungan yun na yan. Scientist. Mga ulul. Si Kristo ang tunay na scientist. Ano nyo? At tuturuan niya kayo maging scientist lalo. Dahil alam niya, hiwaga ng buhay. Alam ba ninyo, hiwaga ng buhay? Kagaya sinasay ko sa inyo, nakakausap ko ang mga planeta. Kayo ba, nakausap ninyo mga planeta? Wala. At ang mga planeta ay may donasyon sa inyong katawan para maging kayong tao. Kaya ang mga dioses ng kalangitan, may utang kayo sa kanila. Pero ang ginagawa nyo sa mga planeta, gusto nyo sakupin ang mga planeta, anong nangyari sa Skylab? Gusto nyo kayo rin ang maging planeta sa ere? Ano ginawa nyo sa Skylab? Hindi ba ibinagsak nyo yung Skylab? Dahil nagpaplano kayo ng kamangmangan sa Diyos. Hindi gano'n ang karunungan natin sa Diyos.
Sa ere, meron tayong bahay na hinanda ng Diyos. San Juan 14:1. San Juan Kapitulo 14. Meron na tayo subdivision doon. Magpa-register na lang kayo kay Kristo at bibigyan niya kayo ng reserve area doon sa langit. Yung tinatawag na mga tahanan. Ibibigay, pag nagparehistro kayo sa kanya pananampalataya, pagkamatay ninyo, doon kayo pumunta sa nakareserbang bahay ninyo. Si basahin. Juan Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 4. Huwag maglumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon sa ama. Paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. O, see? Ano yan? Yung magparehistro kayo sa kanyang pangalan at bibigyan niya kayo ng reservation. Okay na. Para kung mamatay kayo, diretso kayo doon sa inanda niya para sa inyo. Get nyo? Para kayo nakapala sa gobyerno ng housing project, magparehistro mo na sa gobyerno at yung housing project inanda na, doon kayo. Okay na. Pareho lang. Kaya, spiritual way. Ito sinasabi ni Kristo. Hindi material, ha? Okay na. Eto pa po. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili. So? Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. O, see? Nasa langit siya. May tahanan na siya sa langit. Ngayon, tayo naman ay binigyan niya ng tahanan sa langit. Bawat isa na registered na Kristiyano. Kayo ba tunay na Kristiyano o alanganin? Kristiyano alanganin? So, maging tunay kayong Kristiyano. Dahil sinabi niya, kung ako yung ibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Ano yun lang? Tuparin niyo utos si Kristo. At qualified kayo sa mga hinanda niya para sa inyo. Ito, yung destiny na sinasabi niyo. Asa na gusto niyo? Langit o impyerno? Ayan, mamili kayo. You have the choice. Nasa inyo ang pagpili. You have the right to choose what you want to be. Okay niyo? So, kung piliin nyo ang impyerno, mayroon naman reservation sa impyerno eh. Kaya lang, may apoy. Okay niyo? Alin na gusto nyo? Sa apoy o sa walang hanggang liwanag? Sa mainit o sa malamig? Okay na. Open air yan. Yan na space. Open air talaga. Ito po yung ating pong huling mensahe. Galing po ito sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 16. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. O yan ang mga requirements. Ito lima. Ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa. Ginagawa ba ninyo yan? O kayo lang pinakinggan? O kami naman na nagtuturo eh. Ayaw yung paturuan, kayo lang gusto magturo. Tandaan nyo yan, ugali nyo, baguhin na nyo yan. Kala nyo, kayo lang magaling. Tingnan din naman ninyo yung iba, sabi ni Kristo. Huwag kayong magmamagaling at huwag kayong magmamarunong. Hindi ba ganoon?
At kung may dumating na isang mas marunong sa inyong mga ngaral, magpakumbaba na lang kayo. Ganon yun. At hindi yung Magpagtulig saan pa kayo? Mayroong mamanalo kay Kristo. Ano sabi niya? Mag-aral kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingaan ng inyong kaluluwa. Tuloy po natin ito. Sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Kaya maganda yung mga bagong kanta ninyo eh. Ano yung pagkanta ni Galar? Freddy Galar? Ha? Bakit ganito raw ang mundo? Yan ang problema ni Freddy. Alright. Yun naman kanta ni Michael Jackson. Ano sabi niya? Heal the world. Oh. Ano ang sakit ninyo kasi? Ano sakit ng daigdig? Ang sakit ng daigdig ay katangahan, inutil. Sabi ni San Pablo. Kaya napakalinaw po na sinabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, kayo nga'y magsitulad sa Diyos, na gaya ng kay Kristong minamahal. Talaga? Natularan ba ni Kristo ang Diyos? Yes! Kayo, natularan ba ninyo ang Diyos? O tinularan nyo yung mga scientists na wala naman nagawa mabuti? Katha ng katha, likha ng likha, wala naman bumabuti ng tao. O sino ang dapat yung tularan? Tularan nyo ang Diyos. O, see? Matularan ba ang Diyos? Yes! Kung magbanal kayo at maging sakdal kayo, matularan na niyo. Tsaka sinabi naman po ng ating pong Panginoon, nung tayo nilikha ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. O, see? Nangyari ba yan? Kalarawan kayo ng demonyo. Mga inutil, magnanakaw, mandarambong. Pag-aari ng kabayo, kinukuha ninyo. Larawan ba ng Diyos yan? O larawan ng demonyo? Kaya po ito po yung sinabi ulit ni Apostol San Pablo na dapat po nating alisin na sa ating buhay. Dagdag po ito, Colosas Kapitulo 3, talatang 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Napatay ba niyo yan? O buhay pa ngayon? Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. O, ano ngayon na solusyon sa mga problema nyo? Kaya ba niyo solusyonan? Maglikat kayo, sabi nila. Sabi ng Diyos, na paggawa ng masama, matuto kayong gumawa ng mabuti. Eto pa po, na inyo ring nilakaran ng una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. O, yun. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong magbubulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datiang pagkatao pati ng kanyang magawa, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa inyo. O, nag-gets nyo yan? Kung di nyo maintindihan, inutil pa rin kayo. Yan ang sakit ninyo. Gangrena. Katangahan. So hanggang dito na lamang po para naman po na tayong pagsabihan pauli ni Apostol San Pablo. O kayong mga mangmang na mga taga-Pilipinas, para huwag na po nating maranasan pagsabihan tayo ng mga banal ng ganyan. Magbalik loob na lang po tayo sa Diyos at magsitulad po tayo sa anak ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo taga Nazaret.
Maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy po ninyong pakikinig ng mga tunay na aral at katotohanan ng ating pong pastor. Ang pastor nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos para po tayo ay kanyang gabayan at patnubayan sa lahat ng araw ng ating ikabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, at wala na pong maliligaw pa at wala nang mabubulag pa. Maraming salamat po. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Siya nawa. Maraming salamat po. Alright.